Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 1, talata 4 hanggang 9. Ang sabi po dito, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo umuunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo, ating Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong sulat ni San Pablo, ito po ay pagpapasalamat niya sa Diyos, hindi sa sarili niyang pagpapala o kanya natatanggap, kundi ang pinasasalamatan niya sa Panginoon ay para kanyang mga tupa, di ba? Yung mga taong dinala sa kanya ng Panginoon para pangasiwaan, di ba? Para pangaralan ng salita ng Diyos. Kasi kung makita natin dito, lagi siya nagpapasalamat sa pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Talagang ito yung pinagpapasalamat ni San Pablo na kung saan dapat ganun din yung maging isip, puso ng bawat mananampalataya na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon kapag nakikita natin na yung mga kapwa nating mananampalataya ay pinagpapala ng Diyos, di ba? Dapat ganun yung puso natin. Hindi dapat tayo naiinggit. Siyempre, lalo na itong si San Pablo kasi siya yung leader di ba? Ito yung kanyang mga nasasakupan, ito yung mga kanyang minamanage, ito kanyang pinapastulan. At kagalakan ng puso niya na makita niya yung kanyang mga pinapastulan na umuunlad dahil pinagpapala ng Diyos. Alam naman natin pag sinabi natin pinagpapala ng Diyos, hindi lang ito sa material na mga bagay, kundi ang mga tao nagiging mapalad o kaya pinagpapala ng Diyos, ito yung mga taong may maayos na relasyon sa Panginoon. Ito yung mga taong namumuhay sa kanyang salita, namumuhay sa kanyang kalooban. Kaya naman sila ay pinagpapala ng Diyos. So ganun din sa buhay natin. Dapat tayong magpasalamat kapag ang ating mga kapatiran, ating kapwa mananampalataya ay pinagpapala ng Panginoon. Nakikita sa kanilang pamumuhay yung salita ng Diyos. Diba? So at dito may kita natin, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So nakikita natin, nandun na yung sagot. No? Nagiging natatamasa nila yung pagpapala ng Diyos dahil sila ay patuloy na nakipag-isa kay Kristo, kayo umuunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, tayo umuunlad. Umuunlad tayo sa pananalita at kaalaman. Ito yung sinasabi ni San Pablo, hindi yung sinabi umuunlad sa mga material na mga bagay. Kundi ang pinaka mas mahalaga, umuunlad tayo, yung pananalita natin at yung kaalaman natin sa salita ng Diyos, doon tayo umuunlad. Yun ang pinakamahalaga na pagpapala na magkakaroon tayo, no? Na dapat natin pasalamatan. Lumalawak, lumalalim yung ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. At siyempre, lumalabas na sa ating mga bibig ay nagiging pagpapala rin. Diba? Hindi tayo nagsasalita ng curse o kapapahamak ng kapwa natin. Kundi yung lumalabas sa bibig natin, nagiging daluyan ng pagpapala ng salita ng Diyos sa mga tao makakarinig kasi ang pinapaabot natin sa kanila yung kabutihan, yung pag-ibig, yung kapatawaran, yung kagandahan ng loob ng Diyos. Yun ang namumutawi sa bibig natin, yung pasasalamat, ang pagpupuri, yung pagsamba sa Kanya.
ang katotohanan ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. No, yun pa, isang pinasasalamatan ni San Pablo, hindi lang umunlad sa pananampalataya, sa pananalita, sa karunungan, sa kaalaman, kundi ang sabi doon, yung pinaka-the best doon is nakikita, malinaw na nakikita sa inyo yung katotohanan tungkol kay Kristo. Yung pinangangaral nila San Pablo ay nakikita, malinaw na nakikita, hindi blurred, no? Hindi malabo, kundi malinaw na nakikita sa pamumuhay nila yung ipinangaral ni San Pablo sa kanila. Na yung ipinangaral ni San Pablo, nakikita, nagtra-translate doon sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi ito yung parang ano lang, makadiyos lang kapag nasa simbahan, di ba? Makadiyos lang kapag nasa prayer meeting, nakaharap niya yung kanilang mga ngaral, di ba? Mga kapatiran sa Panginoon, pero pag wala na, nag-iiba na yung ugali, di ba? O nag-iiba na yung pamumuhay. Hindi ganoon, mga kapatid. Kaya malinaw di ba? Walang bahid na pagkukunwari yung kanilang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. So makita natin na kung tayo ay patuloy na isasabuhay yung salita ng Panginoon, hindi tayo magkukulang sa anumang kaloob na espiritual. So maraming kaloob ang Espiritu ng Diyos. Diba? Yung wisdom, yung understanding, maraming mga gifts na ibinigay sa atin. Na kung tayo ay nagsasabuhay ng salita ng Diyos, kasi pag tayo ay nagsasabuhay ng salita ng Diyos, mapagkakatiwalaan tayo diba? Sabi nga, mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. So kung tayo namumuhay sa salita ng Diyos, gagamitin natin ito for the glory of the Lord. No? Hindi natin ito gagamitin sa sarili nating kapakinabangan. Diba? Hindi natin ito gagamitin sa personal natin na mga motibo. Hindi natin ito gagamitin para ipagyabang. Kundi kung tayo namumuhay, nakikipag-isa sa Panginoon, ang lahat ng ginagawa natin to dahil kinikilala natin na ito ay biyaya na galing sa Panginoon at regalo na galing sa Diyos, ibinabalik natin yung glory, yung kapurihan sa Diyos. Hindi tayo nangaagaw, di ba? Hindi tayo kumukuha ng papuri para sa sarili natin, kundi ibinabalik natin ang lahat sa Panginoon dahil kung hindi naman dahil sa kay Lord, hindi naman natin ito matatanggap, itong biyayang ito na ating ini-enjoy sa ating pong buhay. No? Tumatatag yung pananampalataya natin sa Panginoon, lalo na yung ating relasyon sa Panginoon. So dito may kita natin, kaya't aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi doon, aalalayan, tutulungan tayo, igagay tayo ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan, no? Hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan. Kasi kapag tayo yung nagsumikap talaga sa Panginoon, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa sarili nating kakayanan kung bakit tayo ay nakapamumuhay sa kalooban ng Diyos. Bakit tayo nakakapamuhay sa salita ng Panginoon? Hindi yun sa ating kakayanan, kundi biyaya pa rin ng Diyos yun na nagbibigay sa atin ng kakayanan upang ating maisakatuparan, magawa yung kanyang kalooban. At siyempre, dahil yun ang desire ng puso natin at nakikipag-cooperate tayo sa kalooban ng Panginoon at sa gustong mangyari ng Diyos, tayo kanyang aalalayan upang sa pagharap natin sa Panginoon ay walang makitang kapintasan. Nandun yung pag-purify ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nandun yung kanyang biyaya ng pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo ang ating Panginoon. So dito makita natin yung tapat ang Diyos Pag sinabing tapat ay
hindi siya talaga nagpapabaya sa atin. Yung kanyang pangako, kanya talagang tinutupad. Yung kanyang salita ay talagang pinaparanas sa atin, at hindi lang pinaparanas, kundi ating nakikita yung patuloy na pagsama ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ano man yung kakarapin natin, ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin, ano man yung mga bagay na pwede pa na mangyari sa buhay natin, panatag tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos, kasi alam natin siya ang Diyos na palaging kasama natin. Kapag patuloy nating isinasabuhay, tinatanim sa ating mga puso yung kanyang mga salita, siya ang salita di ba? Dahil tayo namumuhay sa kanyang salita, alam natin at pinaniniwalaan natin at totoo naman, kasama natin siya. No, saan man tayo, nasaan man tayo naroroon, ano man yung ginagawa natin, kung ginagawa natin ito para kay Lord, nandoon siya kasama at kapiling natin. At dahil doon, alam natin na lahat ng gagawin natin, ito yung magtatagumpay. Ang lahat ng ating gagawin ay magdudulot ito ng kasaganahan, magdudulot ito ng kapayapaan, ng katatagan, ng katiwasayan sa ating mga buhay. At patuloy na tayo uunlad sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. So dito, salamat sa Panginoon, no? Sa kanyang biyaya, salamat sa kanyang kagandahang loob na hindi man tayo karapat-dapat, ngunit minarapat ng Panginoon. At dapat ganoon din yung ating maging laman ng bawat puso po natin, na kapag may mga kapatiran tayo na umuunlad, lalo na sa kanilang pananampalataya, the more silang ginagamit ng Panginoon, huwag tayong mainggit, no? Huwag tayong parang kompetisyon ang nangyayari, kundi dapat magalak tayo kapag may mga kapatiran tayo o kaya kapwa mananampalataya na ginagamit ng Diyos o umuunlad sa kanilang pangangaral, sa mga talent, gifts na ibinigay sa kanila ng Panginoon, ay the more tayo dapat magalak, the more natin sila ipinapanalangin sa Panginoon na hindi sila mawala sa Panginoon, hindi sila manlupaypay, para patuloy din, no, na magamit nila yung mga regalo ibinigay sa kanila ng Panginoon at patuloy na lumago. Kasi yung katagumpayan nila bilang mananampalataya ay katagumpayan din natin. Yung kanilang kabiguan ay kabiguan din natin bilang mananampalataya. Kaya nga napakalaga na tayo nagpapanalanginan, nagtutulungan sa bawat isa upang anuman yung ating pagdaanan, hindi tayo matitinag, kasi nandun yung pagtutulungan, yung pagkakaisa ng bawat mananampalataya. At siyempre, nandun yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala po sa atin. God bless po sa ating lahat.